Good morning, everyone. Our topic for today is from the book of Galatians, chapter 1, verse 8 and 9. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again. Anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you receive, let him be accursed. So, sabi dito, hindi pwedeng palitan or hindi pwedeng bawasan or dagdagan ang mabuting balita or ang gospel. Kasi, even daw yung angel from heaven, kahit mag-preach sa'yo, pero maging contra or sabi dito kahit mga anghel pa yan mangaral sa inyo, pero pag iba yung ipinangaral, there is a curse. Ganun kabigat yung sinasabi ni Apostle Pablo. At para maunawaan ng nung panahon sa lugar ng Galacia na binabago or pinapalitan yung ebanghelyo, inulit pa niya na dapat panatilihin yung full gospel or katotohanan ng ebanghelyo ng Jesucristo. Sinabi pa doon na kung sino man ang magbalita or mangaral ng kahit nga sila daw or si Apostle Pablo nag-preach siya ng gospel tapos salungat sa pinapangaral sa kanila, isusumpa ng Diyos. Kasi gaya nung nasabi daw nila, kahit nung una pa na kung sino man yung sumalungat sa ebanghelyo ay isusumpa ng Diyos. Kaya may mga bulaang propeta kasi kailangan walang bawas, walang dagdag. Yung mga bulaang propeta, hindi sila aware na yung ebanghelyo na pinipreach nila ay minsan may kulang at may sobra. Hindi na sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi hindi kasi nyo basahan na pagkakaligtas natin. Kasi yung kautusan ng Diyos, wala pang nakasunod doon. At yung kailangan lang natin manampalataya. Kailangan lang natin na maniwala, pabilang tayo sa kautusan ng Diyos, sa yung paggawa niya or pag-save niya sa atin para maligtas tayo. Ang totoong ebanghelyo or kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Jesus Christ sa ginawa niya doon sa krus at sa pagsasakripisyo niya. Kaya hindi nga makukuha yung or hindi ka maliligtas dahil sa mabuting gawa mo, kundi kay Jesus Christ. Yung sabi ni Apostle Pablo, kapag lalayo kayo sa biyaya na Jesus Christ, yung tanggapin mo, kasi kung tanggapin mo lang na si Jesus Christ ang tagapagligtas,
maliligtas tayo. So, ang ibang bulaang propeta kasi, ang pinapangaral nila, ang sinasabi nila, or tinuturo nila, na si Jesus Christ ay hindi sapat. Kaya kailangan gumawa ka na mabuti. Kumbaga parang hindi pa sapat yung paggawa ni Jesus Christ ng sakripisyo para lang maligtas tayo. Kaya yung understand of gospel, yun yung dapat natin maintindihan, na through Jesus Christ, hindi na plus works, through Jesus Christ, naligtas na tayo. At yun ang tunay na kahulugan ng yung ituring natin na matuwid ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Kahit balaktot tayo or madumi tayo, sa harapan ng Diyos, ituturing tayong matuwid kasi yun yung pananampalataya natin, na hindi lang sa pagsunod sa kautusan, kundi yung pananampalataya lang naman yung pananampalataya natin na tayo ay niligtas ni Jesus Christ. Kung hindi, kasi wala namang sino man na maituturing na matuwid at malinis, walang kasalanan sa pamamagitan ng pagsunod sa kung basahin ng kaligtasan mo, yung hindi mo masunod yung kautusan na ipamukha sa atin, na tayo ay sumusuway, na hindi tayo sumusunod sa purpose na ang tagapagligtas natin ay si Jesus Christ. Kaya may mga prophet or may mga ibang katuruan na nagkakaroon sila ng maling katuruan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti para maligtas ka. Kung meron mang nangangaral na ebanghelyo na dinadagdagan si Jesus Christ or binabawasan, sabi dyan sa verse, sumpain nawa ang taong yun. Yun ang sabi ni Apostle Pablo. Kasi yung gospel ay yan yung pinaglalaban ng mga Christians noon, na yung sobrang dami ng dinagdag nila, katulad ng mananampalataya sila sa pamamagitan ng ibang mga saints katulad ni Maria. So, ang kailangan lang naman natin ay magkaroon ng pananampalataya, dahil siya yung daan, ang buhay, at wala makakapunta sa Ama sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya nga sabi dun sa verse na I am the way, the truth, and the life, siya lang na ang panampalatayaan mo, na siya ang nagligtas sa atin. Manampalataya tayo at maliligtas tayo, hindi sa mabubuting gawa